Ay nako. Anyway, um, baliw na ba yan? Okay, ito pag-usapan natin. Good morning po sa inyo mga kapatids. So, meron hong si doctor, ito nga si Doc Adam, no, Australian. Ni-real talk po yung mga ill-wishers ni PBBM. Tapos ito naman hong si Kiko, yung isang page again, FB page ito, baka ng mga fans niya o baka kanya rin, ang post ay ito, ooperahan daw si Bangag bukas sa St. Luke's. According to a tip, pa-confirm nga, sana matuluyan, matulungan pa rin ng medisina. Diba? Yung simpleng tiradang ganyan. Sabi ko, tragis na ito, umiba pa ng page kayo. Walang kadala-dala sa patong-patong na kaso. Hindi naman nakakaano yan, hindi naman deadly yung ganyang klaseng sakit. And itinanggi po yan ng palasyo ito ni Attorney Claire Castro na kanina na hindi po totoo na naoperahan ang ating Pangulo. Now, meron ding naalala ko lang, merong isang provision nga pala. Kasi may nakita kong isang DDS, si Mark Lopez. Sabi niya, for the interest of the public, ay dapat daw pong i-reveal na, i-disclose na yung kalagayang medikal ng Pangulo. Ang sabi po rito, sa Constitution natin, Section 12, Article 7, yan, executive. Ang sabi dito, in case of serious illness of the President, pag serious illness, hindi naman po serious illness ang nagkaroon ka ng infection sa bituka nang dahil po sa may jebs na nasiksik at nababad ron. Siguro matigas. Turds, ganon. Yung turds, T-U-R-D. Diba? O baka galing doon sa kanyang kinain, baka may mga seeds na hindi agad natunaw, napunta doon sa mga pockets. At nagtagal, kaya ho nag-cause ng infection. Dahil sabi rito, the public shall be informed of the state of his health. Diba? Wala namang ganun problema. Hindi naman serious illness yan. Now, sabi ni Doc Adam, sabi niya, may balita. Ganun magsalita yan pero marunong magtagalog. May balita na si Ferdinand Marcos ay may diverticulitis. At dahil dito, may nagsasabi ng nakakamatay yan. Hindi na siya pwede maging presidente. Wala na siyang lakas. Kaya pala sabi ni Amy, magpalakas ka muna Diba? Sabi, pause muna. Medical facts. Diverticulitis ay pamamaga o impeksyon ng maliliit na bulsa sa bituka. Symptoms, sakit ng tiyan, usually kaliwa. Lagnat, syempre pag may infection, normal yan, lalagnatin ka. Again, ang lagnat po ay hindi sakit. Ito po ay barometro that there is something wrong in your body. So yung katawan mo nagsasabi na, hey, I'm not doing okay. Tsaka yung pagtaas ng body temperature, isang paraan ng katawan natin yan para patayin din ang mga bakterya. Okay? Then bloating, syempre may infection doon nangyayari. Diba? Nagkakaroon na baba doon, nagpo-produce yan ng chemical reaction. Nagkakaroon ng gases. Then pagbabago ng dumi, okay? And then treatment, sabi, karamihan gumagaling sa antibiotics, pahinga, at diet. Alam niyo, yung Pangulo natin, halos hindi na natutulog Hindi ba pagkagaling niya ng Dubai? Uy sabi nung isang nag-post nung panahon lang ni Duterte, kinilala mga Pilipino sa labas ng bansa. Nirespeto mga Pilipino. Okay. Good. Sabi ko, good, very good. Pero ngayong panahon ni PBBM, nako, terrible. Tignan nyo naman kasingalong niya yung leader ng Singapore. Diba? Tapos, doon sa UAE, 16 years, kung daw nagkakamali,
bago ho uli sila nag-imbita, yung emir, yung pinaka-presidente ng UAE, bago nag-imbita ng isang leader ng Pilipinas. Bakit hindi si Digong na-invite? Bakit kaya? Di ba? Bakit hindi siya na-imbitahan? Di ba? Pero si PBBM na-invite. Oh, eto pa. So pag-uwi ng Pangulo rito, ito sa short visit, pag-uwi ng Pangulo dito, nako, trabaho na naman, ando na naman sa ganitong lugar. Talaga namang malalaspag ang katawan ng Pangulo diyan sa ganyang klaseng kilos. Iba na yung katawan niya, hindi na katulad ng katawan ng bata-bata pa siya. Iba na yung panahon na, 'di ba? Like yung nakita ko siya 1998 sa school, iba yung galaw ni PBBM, pati nga maglakad eh. Ibang-iba na. Talagang ano na, matanda na. So, sabi niya rito, important, sabi niya, hindi ito cancer, hindi ito disability, hindi ito death sentence. Kung ayaw mo sa leader, okay lang, opinion yan. Pero huwag gawing medical misinformation ang argumento. Di ba? Tama naman. So, ano ibig sabihin dito? Apakawalang hiya talaga ng mga taga-batis ng kamangmangan ano. Diverticulitis lang, ipagkakalat ng mahina na Pangulo, may sakit na, malapit ng mategi, di na kayang maglingkod sa bayan, ipasa na kay Sara. Imbis na mag-research para maintindihan, 'di ba? Ang ginagawa nila, pati ba naman yung usaping medikal, ginagamit no dinadamay na nila sa kanilang favorite na misinformation scheme. Either engots lang talaga sila or alam nila yan pero gusto lang talaga nilang manira, hindi po para sa Pangulo lang, kundi manira ng isipan, ng paniniwala ng mga taga-suporta ng Pangulo. Diba? Gusto nyo ba ipamura ko yung mga yan kay Daddy Diggs, kay Tatay Carts? Gusto nyo ipamura ko? Type 1. Papamura ko yung mga yan kay Daddy Diggs. Oh, type 1 lang kayo talaga. Nako, papamura ko yan. Sabi ni Angeli Taabas, symptoms include left-sided abdominal pain, bloating, constipation treatment, high fiber diets. That's right. If severe or infected or inflamed pouches require antibiotics, rarely surgery. Tama. Napakabihira, ibig sabihin, bihira yung inooperahan. Kaya lang, kita nyo naman ang pakalat dito sa page na to. Ooperahan daw. Well, yun naman nga, again, sabi ko nga, tinanggi yan ni Attorney Claire Castro na baka gusto nyong marinig. Ito At sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. Boom! Ang saklap, ang sakit sa kalooban. So yan po ay fake news. Susunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event meron. last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Alright, so ayan tinanggi na ng palasyo. Okay. So may mga nag-type 1. Ganyan Sabi ni Daddy Diggs, Tatay Karton, sabi ko sa inyo, do not destroy the PACS. Yung PACS, mahalaga yung PACS. Kasi kapag ginawa mo yan, sirain kong buhay yung mga putang ina nyo, mga fake news.
Alam nyo, hindi naman kasi kailangan ng Pangulo na may doktor yan dyan sa palasyo. Hindi naman kinakailangan na siya ay gala uli, di ba? Gaya nung mga nakaraan. Pinagpapahinga, inoobserbahan. O, galaw ng Pangulo natin. Dito na lang sa paliwanag ni Doc Adams, may mga DDS na naka-follow dyan. Ewan ko lang, baka nag-unfollow na. Ay, nako. Ay talaga. Ayan, napakasimple lang i-research yan. No? Ako nga, ginugol ko lang yan. Just Google. Di ba? Para maintindihan. Uy! Yan. Sabi dyan, if diverticulum becomes inflamed or infected in the area around the diverticulum is swollen, mamaga. It is called diverticulitis. The inflammation or infection becomes severe enough, the diverticulum can rupture, pwedeng pumutok, at yun yung nagkakos ng bleeding. Pag Jebs, may bleeding. Parang katulad lang din nung na Almoranas. Ganon. Almoranas naman doon sa may dugo, di ba? Na naiipon, na bablock doon. Ito naman, dumi talaga yan. Di ba? Ba talaga yung mga taga-batis ng Kamangmangan eh.